Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ang sabi dito sa balita, open siya para sa charter change. Ayan po yung balita dito sa The Manila Standard. PBBM open to economic chacha. Pero anya Mr. Maravillas, si Super Ate anya. Hayaan na po ninyo si Super Ate. Kasi si Senator Amy Marcos, may iba naman po siyang agenda. Pangbalansi po si Super Ate para hindi naman po isipin ng mga mamamayang Filipino na parang ang ating gobyerno po, yung ating administrasyon ay pinapatakbo na lang ng iisang pamilya. Di ba? Kasi yung Speaker of the House na pinsang buo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, all out yung suporta po sa economic chatsa naman po ito para gumanda yung investments po, lalong gumanda yung investments po dito sa ating bansa. Yun ang purpose po nito. Ayan po, Marcos Chacha should focus on attracting potential investors. Ito naman po yung sabi ng ating speaker, charter change moves to zoom in on economic provisions. Talagang kambal dikit po yung ating Pangulo at yung kanyang pinsan, si Martin Romualdez. Di ba napakaganda yung tandem ng dalawa? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang po ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa, ayos na niya Mr. Maravillas. So ito yung balita, open po for economic chat sa yung ating Pangulong Bongbong. So kailangan lang anya, sabi ng ating Pangulo, na ang focus niya ay para makapag-attract tayo ng mga potential investors. Tama po, tama niya Mr. Maravillas. Kaya lang yung sabi ni Super Ate kasi, may proposal din kasi si Robin Padilla. Di ba siya yung chairman ng Committee on Constitutional Amendments sa Senado? Gusto niya political amendments sa charter change. I-extend yung term ng mga elected officials, yung term of office. Tapos yung mga senador gawin na daw na 54. O di ba? Sobra ka doble yung gustong mangyari ni Senator Robin Padilla. Pag ganyan po, pati yung mga dati hindi na nanalo, yung mga reject po natin ng mga kandidato sa pagkasenador tulad ni Harimao at saka ni Sal Mausidong Panelo, panalo. Pati yung mga nuisance candidates, magsisweldo po tayo, pati mga nuisance candidates, 54 mga senador. O diba? 24 pa nga lang po, ang gulo-gulo na, kung sino-sino na lang yung kakandidato, sigurado, pati yung mga
mga kasama sa movie industry ni Robin Padilla, dudubli po yung magka-interest na tumakbo. Yun din yung ayaw ni Super Ate, mga kababayan. Kasi sabi ni Super Ate, kakaya naman niya na tayo yung beneficiary. Di ba? Pero itong sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos, economic charter change po. So sabi ng ating Pangulo, we're just beginning to study because we keep on talking about economic provisions that are getting in the way with some of the potential investors. In my interest, my primary interest is to try to make our country an investment-friendly investment-friendly place. That's why the study is really not about the Constitution. It's about what we need to change so that these potential investors would come to the Philippines. So, malinaw pa, mga kababayan, walang interest po yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa politika. Pero si Juan po, gusto, sinusupport niya daw yung Chatsa, si Coco Pimentel. Pero para sa federalism naman po siya. O ngayon, yung ating Speaker of the House na talagang kambal dikit ng ating Pangulong Bongbong Marcos, suportado din niya ang charter change. Sabi po ng ating Speaker that the lower chamber of Congress in 2024 would focus its attention on proposals regarding restrictions in the entry of foreign capital in investments, including Chatsa. Next year, sabi niya, we will focus our attention on reviewing proposals that deal with the restrictions blocking the entry of foreign capital at saka yung mga investments anya dito sa ating bansa. Yung iba naman po na mga mapagduda yung isip, baka kasi anya gusto na mag-Prime Minister kasi ni Martin Romualdez. Kasi si Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, has that strong support from the Congress. Yung mga congressmen po, may latest na naman nga po, mga kababayan, na yung mga taga-PDP Laban, ubos na yata. Nagsipaglipatan na, mga kababayan, sa partido ni Martin Romualdez, yung mga congressmen, mga kaalyado po ni Maudigs sa PDP Laban, lumipat na po sa lakas sa CMD, sa partido po ni Martin Romualdez. So sabi po ng speaker, yung mga mababatas niya would be studying possible amendments during the Christmas break. Perhaps niya, there might be some initiatives even during the break that would prepare us for the ensuing year, and perhaps that would be our legacy in the 19th Congress, which is to review and revisit the 1987 Constitution and make it more attuned, sensitive and responsive to the times. Sabi po ni Romualdez. Bira niya, Mr. Maravillas, di ba niya si Super Ate yung nagsabi na baka may interesado niya maging Prime Minister kasi? Si Super Ate nga po yung nagsabi. Ayan Senator Amy Marcos, the President's sister, said that someone might want to be Prime Minister because the person cannot win the presidency amid the renewed interest in Chatsa in the House of Representatives. Meanwhile, Senator Cynthia Villar expressed reservations in supporting the renewed push to amend the 1987 Constitution. Di, paano yan, Mr. Maravillas, laging kontrabida si Super Ate? Tama din po, para talagang kung mayroon po may nag-aambisyon talaga ng ganon, masupla. Di ba? So tama din yung mga aksyon na ginagawa po ni Super Ate, na siya mismo bilang kapatid ng Pangulo, hindi niya ayaan yung ganyang mga uri ng ambisyon. Kasi sa totoo lang, wala man pong ganyang agenda si Speaker Martin Romualdez. Economic nga lang po yung target po dito sa proposed amendment ng ating Constitution, aligned with the objective
na gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magka-align po sila ng pag-iisip. O ngayon po, si Super Ate naman, ayaw niya na pagdudahan. Kaya ganon, mga kababayan, ang kanyang mga sinasabi. Di ba? Di ba maganda na mismo nga kapatid yung nag-check po sa mga possible na pagmamalabis? Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating balita ngayon. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po? Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.